Hello guys, ayan. So baka magulat kayo ha na medyo matagal-tagal akong nawala tapos ngayon sunod-sunod yung upload ko. Hindi nga nakita ko lang doon sa comment pala. Doon sa isa kong video na may nag-comment doon at saka sabi niya baka pwede daw gumawa ako ng sample about nga sa discussions yung halimbawa may ka-discussions ako. So, ang hirap yung request na yun, pero ganito na lang, para mas malinaw at saka para mas maintindihan nyo rin na magkaroon kayo ng parang guide or idea. So, bibigyan ko kayo ng tips kasi hindi ako pwedeng makagawa ng kumbaga, conversation na yung parang dalawa kami kasi hindi pa ako pero kasi guys hindi ako sure kung yung gagawin ko is tama at saka mostly pa naman is syempre kung ano yung pinapanood ng mga viewers, so doon din sila nagbabase at saka ayoko din nagturo na nga lang din ako mali pa, so ayokong imbis na tuturuan ko kayo ng tama tapos ako mismo yung nagtuturo is mali yung tinuturo ko, so parang ano din, 'di ba? So ganito na lang. Kasi sa discussions naman hindi ko naman talaga as in masabi lahat dahil every native speaker nyo is iba sila ng way kung paano sila nagtatanong sa inyo, paano kayo nadi-discussions at saka in every discussions naman is meron kayong different na topics. So, ang inano niya kasi doon sa akin is yung about sa time at saka sa weather. So, para mas maliwanag sa inyo, bibigyan ko na lang kayo ng idea. Instead, nagagawa ako ng parang discussions in Finnish kasi alam niyo na, 'di ba? At saka nakasanayan ko na rin kasi dito na mix na yung ginagamit namin na Kielibak. So, yung inaral kasi natin is yung, di ba, yung mga Kiriakili. Usually kasi dito, mostly dito is Puhukili mixed with Kiriakili. So, parang ayaw ko kayong lituhin. So, pag-uusapan na natin sa discussions is ganito, para makafocus talaga kayo. So, halimbawa, pipili kayo ng discussions kung ano yung gusto nyong discussion sa araw na yan. So, kasi ang tinatanong niya is about sa time at saka sa weather. So, yun ang pag-uusapan natin dito. Ganito yun. Kapag kasi ang topic nyo is about time and weather, so doon lang talaga kayo mag-focus. Kumbaga, aralin nyo yung weather, aralin nyo yung oras. Saka yung kinds of weather, aralin nyo yun. Kasi pag nalaman nyo yung lahat ng mga klase ng weather, so kahit hindi kayo as in mahihirapan kayo na mag-create ng sarili nyong sentence, pero kapag naintindihan nyo yung tanong, kahit sa sarili nyong sagot, kahit napakasimple nyong sagot na kahit baligtad pa yung sentence nyo, kahit it doesn't really matter naman kung perfect, no need to be perfect naman. So, ang importante na intindihan nyo para at least kung tinatanong kayo is meron kayong masabi na weather or sa time. So, pag-usapan natin yung sa weather, guys, ganito. Ang magandang technique talaga sa discussions, kasi ito yung ginagawa ko. So, again, uulitin ko lang sa lahat ng mga video ko, base ito sa akin. Yung ako mismo ang nakaka-experience talaga. Pero it doesn't mean na gayahin nyo ako or kung may gusto namang gayahin or sundin kasi iba-iba naman tayo ng pick up ng mga, di ba, yung may mabilis matuto, meron namang naglo-loading, meron namang hindi makapag-focus, yung mga ganun. So, gets ko yun kasi lahat ng yan pinagdaanan ko yan. Pero, yun lang, tanging focus lang talaga, tsaka concentrate kapag gusto din nating matuto na kahit mahirap sa oras, pero kailangan lang talaga nating mag-spend ng oras talaga na pag-aralan. Kasi kapag hindi talaga tayo nakapag-aral, guys, pag hindi pumapasok sa utak natin, kahit anong basa mo pa dyan, kung hindi mo talaga yun isasaksak sa kukuti natin. So, wala, as in, parang matulala ka, parang empty talaga yung ano mo na wala kang masabi. So, ganito yung ginagawa ko, guys. Ituturo ko sa inyo kasi dito ako nakakakuha ng mga magagandang feedback na hindi naman to sa pagalingan ng pagkasabi, hindi naman to sa pa-perfect ka ng sentence kasi. So, ito siya talagang inadapt ko na sa sarili simula nung lagi akong nakakatanggap ng magandang feedback pagdating sa discussions. Kasi
kahit dati hirap ako, mas hirap pa nga ako sa inyo ngayon, kasi sa inyo ngayon madami na kayong mga exercises, marami na mga activities na pinagawa. Sa amin ganyan wala, kaya namamayabas kami noon pagdating dito talaga, as in super parang ano ba to, minsan mapaisip na lang ako na tama ba kaya tong pinasok ko. So yun, eto pag sa discussion, sa any discussions talaga, example ko lang tong sa weather at saka sa hour. Okay, unahin natin yung sa weather. Yung sa weather kasi pag-uusapan guys, pag discussions, dalawa kayo, di ba? Mayroon kayong topic, mayroong pointers na binibigay. Ibig sabihin discussions niyan is kayong dalawa. So magdi-discuss, kumbaga mag-uusap kayong dalawa, parang kabady mo yung ano ba, kausap mo lang yung normal na usapan lang na magkwentuhan kayo about sa weather. So ang gagawin nyo lang naman dyan is, ito lang talaga pinaka-tips ko guys. Kasi yung discussions naman hindi naman sa nakabase kung ano at paano ka sumagot. Perfect o hindi ka man perfect sumagot o mali-mali man yung sagot mo. Hindi din yan dyan nakabase yung una. Kasi discussions nga eh. Bakit tinatawag siyang discussions? Kasi dalawa kayo. Baga dalawa kayong pag-uusapan yung topic na pinili mo. Huwag mong hahayaan na yung native speaker mo lang ang panay magtatanong sa'yo. Huwag ka lang mag-aantay kung tanungin. Tsaka ka lang din sasagot. Hindi. Ang maganda mong gawin dyan, habang nagtatanong siya sa'yo at nasagot mo yung tanong niya, pag may pumapasok sa utak mo na tanong, tanungin mo siya. Discussions eh. Baga batuhan kayo ng mga tanong. Or hindi ibig sabihin na tanong lang. Hindi porket discussions, tanong ka lang ng tanong. Hindi. Gawa ka ng way na parang mapalawak yung discussions nyo na umiikot lang doon sa weather. O halimbawa, usually naman talaga mostly, nandito sila sa Finland, nandyan sa Hong Kong kayo. Tinatanong niya, anong weather dyan sa Hong Kong ngayon? Diba, inaaralan natin niya, mapapractice pa nga tayo, the weather today is like this, the weather yesterday is like that. Diba? Yun lang. Parang, dun lang tayo nakafocus eh. Ang maganda kasi dyan, pag tinatanong kayo, para hindi kayo mauubusan ng sagot din, baligtarin nyo siya ng tanong. Huwag nyong iisipin kung, paano ba ito itanong, tama ba kaya kung ganito pagkasabi. Ang importante, masabi mo siya, matanong mo siya, kasi naiintindihan niya yun eh. Kahit paputol-putol man yung tanong mo, kahit hindi man siya mabuo-buo, magigets na yun ang ibig mong sabihin. Pag tinatanong ka niya, anong oras dyan sa Hong Kong, ganito sasabihin mo, baliktarin mo agad. Huwag mo nang patagalin. Sabihin mo agad na, how about yan sa Finland? Tanong mo, anong weather dyan ngayon? Tapos pag gusto mo pa talaga na mapahaba yung ano mo, kasi ang pinabasihan nila dyan is yung kayo mismo na estudyante, kasi kayo yung binibigyan ng grado eh. So, mas maganda talaga na kayo yung masalita, kayo yung matanong, kayo yung sabihin na natin na kumbaga parang ini-explore mo ba? Ini-explore mo yung topic na gusto mong dahil yun isa din yun sa way na pagpa-practice ng pagtatanong or pagsasalita, paggagawa ng sentence, kahit in a short sentence lang na maintindihan naman siya. Hindi naman kailangan talaga na perfect mo siya. Importante is maintindihan at magkaintindihan kayong dalawa. So yun. Bukod sa weather, itanong mo, at saka huwag ka lang mag-focus sa ngayong weather. Kasi porque tinatanong ka anong weather ngayon, doon ka lang din umiikot. Tanungin mo, mag-iisip ka ng mga tanong na, how about last year? Anong weather ba dyan kumpara sa weather ngayon? Kasi alam mo dito, last year ganito, last month ganito dito, last month maulan, tayo June, kahit sabihin mo na alam mo ba na last March dito super grabe, bumaha, yung mga ganun na yung basta gumawa ka lang ng kwento about sa weather. Basta kung ang topic is weather, pag-usapan yung is weather. Pwede ka ring tumalon sa ibang lugar, pwede ka ring tumalon sa ibang mga weather. Kung ano yung nalalaman mo, sabihin mo na, sa amin nga dati sa Pilipinas, isali mo na rin. Pag-usapan yung weather. Sa Pilipinas nga, alam nyo ba, nung grabe, ang init doon, umabot ng 40 mahigit. Ganon. Kumbaga, palawakin nyo yung usapan about sa weather. Kasi it doesn't mean na yung weather is pag-usapan is yung sabihin mo lang talaga is, auring koinen, pelvinen, satenen. Hindi. Kasali na doon yung mga ganyan na weather, kasali na doon yung mga degrees, nasasali na pati mga lugar, nasasali na pati lahat na yun eh, kasi weather nga eh. Tapos pwede mo ring sabihin na
Sa ano nga, nabasa ko sa news na yung ano ba yung lugar na yun na umabot sila ng ganito na napakainit. Mapapansin nyo guys, pag ganyan kasi the way kayo makipag-usap, hindi nyo lang mamamalayan, mauubos yung oras, parang napasarap, parang napahaba kayo sa usapan. So parang mawawala tuloy yung ano mo, mawawala tuloy yung kaba mo na iniisip na ba mamaya anong itanong sa akin ito, paano ko sasabihin, baka mamaya ano pa kayang itanong. Huwag na huwag niyo iisipin niya. Kung ano yung papasok sa isip niyo na tanong, kung ano yung papasok sa isip niyo na gusto niyo sabihin, sabihin niyo. Huwag niyo iisipin na ayoko, natatakot ako, nahihiya ako, baka mali yung sentence ko guys. Diyan ako galing din. Diyan ako natuto sa mga mali-mali na yan. Basta ako lang dati, hala, sige lang, kahit, ewan po kung naintindihan niya siguro, kasi, siyempre, alam nyo kasi guys, hindi rin naman kayo makakakuha ng, hindi rin naman din tayo lang kasi yung nag-iisip na, baka mamaya ganito, kasi sa totoo lang talaga guys, marami na, nakapunta na nga yung iba dito sa totoo lang, alam mo ba kung ano ang lagi nilang sinasabi kapag nakapagsalita ka ng kahit kunti lang o kahit nakasagot ka man lang ng tanong nila, nakapag-create ka man lang ng sentence, sabihin agad sa iyo, Huva. Kahit hindi naman Huva eh. Diba? So, ganun. Kasi nga, gusto nilang i-challenge tayo. Ayaw nila kasi tayong dinadaw na hindi ibig sabihin na mali yung sinabi, sasabihin sa iyo na ano ba yan, mali naman yun, hindi naman yun tama. Tayo lang naman mga Pinoy ang ganun eh. Ewan ko sa ibang ano. Pero proven na yan sa atin eh. Na instead na i-challenge mo nga, parang i-encourage mo, ida-down mo pa lalo. Ba't hindi na lang tulungan? Ba't hindi na lang turuan? Diba? So, ganun. Pagdating naman sa oras, ganun din yung sa oras. Kung alam nyo lang kung paano sabihin yung oras, ganun din. Huwag lang kayong mag-focus sa isang topic lang na halimbawa, oras lang yung pag-uusapan. Yung pag-uusapan nyo is yung araw na to. Anong oras na dyan? Anong oras dyan? Diba? Pwede ka rin tumawid sa kabila. Tumalon ka doon, sabihin mo na, alam mo ba sa Pilipinas ngayon is, 5 years advance dyan dito sa Hong Kong, or, pwede mo siya tanungan, anong oras dyan sa Finland? Tapos pwede mong sabihin na, sa Pilipinas ngayon is, 5 hours, so 5 hours advance ang Pilipinas, kumpara dyan sa Finland. O gusto mo pang maghanap ng ibang mapag-usapan na tungkol sa oras, tanungin mo siya, anong oras ka ba nagigising? Ganon, di ba? Anong oras ka natutulog? Yung mga ganon na oras. Tapos sabihin mo na, kasi usually yun lang naman muna ang mga topic nyo eh. Kung ano yung nasa modules, yung mga examples, doon lang muna. Doon lang siya muna talaga. Kumbaga, mag-iiba lang yung mga questions. Pero, yung mga sagot na yun is nandyan sa modules na inaral nyo. Dahil di man yan sila magtatanong din ng wala doon sa modules. So, kung ano pa, tatanong mo pa ulit na, kung gusto mo pa talagang ma-explore yung tanong about sa oras, sabihin mo na, may tanong ako. Sabihin mo na, I have a question. Sabihin mo sa kanya na, dyan ba sa Finland, ilang oras yung trabaho? Yung maghanap ka ng tanong na, it's all about time. So, it's all about hours. Tapos sabihin mo na, ganito, ganyan. Tapos, syempre, parang magpalitan kayo ng tanong ba? Kasi mas maganda talaga yun na mas kayo itong talkative. Kasi, sa inyo kasi kayo yung gagraduhan eh. Kayong bibigyan ng grado. So, huwag kayong nakadepende na kung ano lang yung itatanong ng teacher, anong native speaker, sasagot lang kayo kahit perfect pa lahat ng sagot nyo. Kasi mas maganda talaga na kayo mismo. Yan, yung batuhin. Tapunan nyo ng tanong o magkwento kayo ng kahit kung ano-ano na lang. Yung mga ganun na oras ba. Tapos pag wala na, kasi ano lang naman yung 20 minutes, madali lang yun eh. Madali lang yun kapag napasarap kayo sa usapan. Di ba mapapansin mo pagkatapos yan, hindi mo maisip na, uy, nakapag ganun ako na kahit minsan isipin mo na may mga mali doon sa sinasabi mo, pero at least naintindihan. Di ba? Parang, huwag ka lang maghintay na ikaw lang yung tatanungin at saka sasagot ka lang. Yung sasagot ka lang, naghahanda ka pa ng sagot, inaaral mo pa talaga ng ganito, ganyan. Kasi syempre, pag tatanungin ka ng ganyan, matuto ka rin i-explore or i-expand yung kaalaman mo about sa oras. Kasi pagdating kasi dito guys, yung iba-iba na eh, parang sobrang ang dami na ng mga paggagamitan ng mga oras, hindi lang yung tinatanong ka anong oras, hindi lang yun, ang dami na talaga. As in, malalaman nyo yan pag nandito na kayo na lahat ng inaral nyo is lahat yan puro maraming kagamitan. So, yun siya.
Tapos, yun lang, kapag sinabing sa oras, kahit anong tinatanong mo dyan, kahit anong ano mo na magkwento ka na, alam mo, kapag sa day off ko, mayroon akong 2 hours na mag-aaral, or sabihin mo na, basta, all about hours siya. Kumbaga, paikutin mo yung tanong, na maraming klase ng tanong na, about lang talaga siya sa oras. Kahit gumamit ka man ng ibang lugar, kahit gumamit ka man ng ano pang gusto mong sabihin, basta may oras, pasok na pasok yun siya, guys. Mas maganda talaga, yun ang talagang advice ko sa inyo. Kapag nakikipag-discussion kayo, guys, pilitin nyo or sikapin nyo na kayo yung bumabanat sa discussion. Huwag kayong maghantay na kayo yung tanungin, at kung kailan kayo tatanungin, saka lang din kayo sasagot. Yes, totoo, mahirap siya. Mahirap sumagot, mahirap magbuo ng sentence, pero itry nyo sa paraan ninyo. Na kahit, sabihin ko sa inyo guys, kahit mali pa yan, kung sa alam mo mali pa yan ang pagkasabi mo, sabihin mo. Sabihin mo kasi itatama nila yun, at doon mo malalaman kung ano yung tama na pagkasabi. Kasi hindi ka naman talaga nila as in, at saka ito pa, pangalawang tips pala ganito. Kasi tayo syempre, tinatry talaga natin na sasabihin, in a way, kung paano natin siya gustong sabihin na, in a way na yun ang alam din natin na tama. Parang akala natin ba tama? Sa akala lang pala yun. Sabihin mo siya. Sabihin mo siya sa teacher, sa native speaker mo. Ikaw sa sarili mo, alam mo mismo na hindi tama yun. At saka wag lagi yung sagot mo na kopyahin mo na lang ng kung saan mo nakukopya. I-memorize mo na lang kung saan mo siya nakikita. Kasi hindi lang yun ang tanong na yan ang laging sagot eh. Maraming tanong na iba ang sagot. So mas maganda talaga na ikaw mismo, sarili mo talaga mismo, gagawa ka ng sarili mong sentence. Gagawa ka ng sarili mong sagot. Tapos ito ang tips na ginagawa ko. Ako kasi guys, kahit alam ko na hindi ako sigurado na tama yung sagot ko, basta sumasagot ako. Ang importante meron ako sagot. Pag ganito yun, pagkatapos ko kasing sumagot, tatanungin ko siya agad. Tama ba yung pagkasabi ko? Pag hindi tama, please paki-correct. Tapos sasabihin ko sa kanya, paki-type dyan sa baba yung tamang pagkasabi. Yung tina-type nila, yun ang tamang pagtuturo o doon. Yun ang aralin mo kasi yun ang tama. Kasi alam natin kung hindi tayo sigurado sa sagot natin Huwag tayong umasa lang, huwag tayong masaya lang dahil doon sa sinasabing hiva, yung mga ganon, yung mga sinaput hiva sa puthivin. Huwag kayong umasa doon. Siya lang yun, encouragement words lang yun para nga na ma-encourage tayo nang magaganahan tayo, pero mismo sa sarili natin, alam natin na hindi pa tayo good as in. Hindi pa tayo well as in na magsalita ng finish. Tsaka, wag nating pagsinungalingan yung sarili natin dahil hindi din tayo matututo Walang masama sa magtatanong. Walang masama na magtanong ka ng kailang ulit ka ng tanong kung gusto mong malaman at matuto. Kasi yun ang ginagawa ko. Diyan ako natututo. Pag ang alam ko na ang sagot ko is mali, tinatanong ko talaga yung OP. Tama ba yung sinabi ko? Hindi niya sasabihin na mali. Hindi niya sasabihin yun. Itatype niya lang sa baba. Ganito siya pagkasabi. O, ganun. Diba? So, dyan ako natututo, guys. Kasi may mga, kahit hanggang ngayon naman talaga, oo, nakaka-survive na ako sa mga, alam mo, sa mga usapan na pero hindi talaga as in, outside the world. Usually, syempre, pag sa work ka na parang gamay mo na yung mga, Pero may mga times pa rin na parang doubt, parang may pag-aalangan ako dun sa sinabi ko ba. Yun, sanay na, yung mga kasamahan ko dito, nasasanay na sila sa akin na kapag nagsasalita ko, asahan nila. Kapag hindi ako sigurado, yari kayo dahil lahat sila tinatanong ko. Tama ba yung sinabi ko? Minsan nga, hindi ko alam tama ba yung pinagsasabi ko. Pagtatawanan kaya nila ako. Kasi lagi ko sinasabi ka sa kanila, please naman, kapag may sinasabi ako, tapos alam nyo naman na may mas tama pa doon, sabihin nyo sa akin or turuan nyo ako. Kasi sabi naman nila, it doesn't need to be perfect. So, no need to be perfect. Oo nga, no need to be perfect. Pero, may proper way talaga ng pagkasabi. As long kasi, dito kasi guys, ang nangyayari, as long as naintindihan nila.
O as long as maintindihan. Oo naman, maganda nga yun. 'Di ba masaya na tayo na as long as naintindihan nila. Pero mas maganda kung alam talaga natin yung tama na pagkasabi, 'di ba? Wag na tayong kontento doon sa sinasabi nila na okay lang yun, naintindihan naman namin yung ganun. Kasi parang masasanay ka na lang din sa ganun na salita na parang pinipilit na lang nila na intindihin kasi understandable naman. Pero mayroon naman talagang proper way kung paano siya sasabihin. So, yun ang alamin nyo. Yun ang itatanong nyo. Kasi mas maganda naman talaga guys na matuto tayo kung ano talaga yung proper way na pagkasabi. Hindi lang dahil sa naintindihan nila. Yun na nga rin kasi syempre, siguro inintindi na lang din nila dahil sa totoo naman talaga, mahirap naman talaga para sa atin talaga yung language nila. Pero, as ikaw, so as ako, ewan ko lang sa inyo din kung pareho ba tayo ng ano. Kasi ako ganito ako guys. Usually naman sa mga pinagsasabi namin, halos lahat kami dito, mga kabats or yung mga nagsipagdatingan na, understandable naman eh. Naintindihan naman kasama namin. Pero alam namin mismo na mayroon pang yung proper way na pagkasabi nun. So yun ang gusto kong alamin. Kasi gusto kong malaman ano yung tama. Alin yung tama. So yun, kasi para matututo tayo, para masanay tayo, kasi kaya nga sinasabi ko sa kanila na wag naman lagi na lang hivin yung mga ganun. Kasi ang gusto ko kasi is yung kahit makitaan nyo naman na meron ganun, i-correct nyo ako. Kumbaga, ganituhin pagkasabi. Kasi minsan nakakalito, minsan ginawa na lang naming parang kwentuhan ba pag nagkakape kami na yung mga ganong mga usapan. So doon ako natututo kasi usually, pag may nagbabother talaga sa akin, ako lagi yung nag-open up na ano pala yung hanggang saan magiging magkwentuhan na lang kayo, na magtawanan, pero hindi nyo pa alam na sa kwentuhan nyo na yun, na nagpalitan kayo ng may natutunan ka sa araw na yun, na bago, na okay, ganun pala yun. Kasi narinig ko si ganito, ganyan yung tapos yung reporting niya kasi nabasa ko ganito, ano pala yun. Ganun kayo, ganun ako guys, ganun ako gustong matuto. Kaya, hindi man as influent ako ngayon magsalita, pero ang dami ko nang naintindihan, ang daming mga words na bagong-bago na parang ngayon parang, okay, parang pag dumaan sa tenga ko, yun. Kasi inaalam ko inaalam ko pagka meron talagang, boy, bago yun manda ka mamaya, babalikan kita. So yun, ganun ako ka-eager pag may mga bago na Kasi mas maganda kasi talaga na malaman mo kung ano yun, kaysa yung nakikinig ka lang, hayaan mo lang. Tapos sa susunod ulit maririnig mo, parang, ano yung words na yun? Ba't lagi kong naririnig? Diba? Tapos hindi natin alam. So, mas maganda talaga na alamin natin. Kahit di bali na hindi tayo ganun kagaling mag-speak, hindi tayo kagaling pag mag-intindihan mo kung ano yung pinagsasabi nila, maintindihan mo kung ano yung nire-report nila, madali na lang siya Parang madali lang sa'yo na na intindihin kasi alam mo yung word na yun na yun pala ang ibig sabihin nun. So yun. Ginigtong ko lang itong kwento na to kasi ganito ako Hindi ako nahihiya, magtanong ako kahit sinong gusto kong tanungin. Minsan nga, meron pa akong tinatanong na hindi talaga siya marunong mag-English. Hindi nga niya alam kung paano niya explain sa akin gagamitan ko pa minsan papakita ko pa sa Google na ganito, ganyan. Tapos yun, pag hindi ko pa talaga mag-gets, bigyan mo ko ng example. Bigyan mo ko ng idea yung hanggang mag-gets ko na yun pala kasi ganun din sila sa atin ba, yung gustong magsalita pero hindi masabi kasi gusto man nilang mag-English, gusto man nilang explain ng English pero hindi din sila parang nag-aalangan din sila na sasabihin kasi baka mamaya mali din yung pagkasabi nila, yung pagka-create ng sentence is mali. So pareho lang kami ng nararamdaman kasi ganun din ako dati na ayaw ko nga magsalita kasi ba mamaya mali-mali yung pagkasabi ko tapos hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa, saan ako magtatapos. So yun lang yun. Yun lang yung ibibigay ko na idea at saka tips doon sa mga discussions na wag lang kayong manatili diyan sa iisang topic lang kung ibig kong sabihin kumbaga sa itong araw lang na 'tong pag-uusapan nyo. Tumalon-talon kayo kahit saan. Mag-isip-isip kayo, i-compare na yung mga ibang as long as yung pinag-uusapan nyo is nasa topic. Yun ang magandang discussions. Yun ang discussions talaga. Sikapin nyo yun na magagawa nyo. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ako. Kasi sa totoo lang, hindi nyo rin naman sabi na, sinabi mo lang yan ngayon kasi nandiyan ka na, magaling ka na, hindi. Isipin nyo, dumaan din ako kung saan kayo ngayon. Mas mahirap pa nga dyan Mas mahirap ang dinaanan namin kaysa sa inyo ngayon.
Maswerte nga kayo ngayon kasi ang dami ng exercises, ang daming mga activities, ang dami ng mga sasagutan dyan na sasagutan mo na pag mali, makikita mo na mali. Kami dati wala kaming ganyan eh. Namamayabas talaga kami, nahihirapan kami. Pag-asa lang namin noos kung alam namin yung vocabularies. Yun lang. Maiintindihan namin kung anong sinasabi. Pero yung more on activities dati, yung mga examples, kung mga exercises, yung mga haryotil na yun, guys, wala kami ganyan dati. As in. So, maswerte nga kayo ngayon dahil pansin ko lang may mga bagong dumating dito. Ang galing na magsalita kaya. Nakakasagot na kapag tinatanong. Kami dati, Diyos ko, kumakamot pa sa ulo. Paano ba ito sabihin? Puro na lang maon, minaulin. So, ganun lang, mita. Kasi nga, nag-iisip pa kami kung ano idudugtong. Pero sa inyo ngayon, halos nandyan na lahat eh. Nandyan na pati itong sa PNU na inaral ngayon dyan. Yan, hindi na kayo mahihirapan pagdating dito na magtatrabaho kayo. Hindi man kayo makapagsalita ng diretsyo, nakakaintindi na kayo. Kasi nandyan eh, inaral nyo na eh. So yun lang, focus lang talaga kayo dyan at saka magbigay lang talaga kayo ng oras. Dahil sa totoo lang guys, kahit anong talino mo pa, kung wala ka talagang oras mag-aral, hindi talaga yan papasok sa utak mo. As in. Kasi mahirap. Mahirap siya. So, yun lang ang tips na ibibigay ko. So, sana mahirapan din naman kung gumawa talaga ng discussions na parang ako at saka yung native speaker. Kasi paiba-iba kasi yung mga at saka ayoko na yun din yung gagayahin nyo. Kasi hindi naman ibig sabihin na kung ano ituturo ko sa inyo dito at ano yung tanong or sagot na ibibigay ko is yun din yung itatanong sa inyo at saka yun din yung dapat isagot nyo. So, mas maganda na sarili nyong sagot talaga at saka, di bali ng mali. Huwag kayong mahiya. Kayo lang naman dalawa ng teacher, di ba? Tanungin mo, teacher, ano palang pagkatamang pagkasabi nito? Paano pala to siya sasabihin? Yung hindi mo talaga siya mabigkas-bigkas, itanong nyo. Ganun ako dati guys, kaya marami akong alam dati. Kasi matanong ako na pag may gusto kong mag-create ng sentence, tapos yung kadugtong hindi ko alam kung paano sabihin sa finish. Kasi merong iba na wala sa vocabulary na binibigay nila. Tinatanong ko yun. So yun, doon ako natututo. Yung mga bagong words nililista ko yun, kinukopya ko yun, tapos yun. Hanggat sa pagdating dito, naririnig ko na lang na ganito ganyan. Sabi ko, yun pala eh. So, hindi ako nagsisisi kung bakit ginawa ko yun. Kasi pagdating dito, laking pakinabang siya para sa akin. So, hindi ko sinasabi na gayahin nyo ako ha. Inano ko lang to, sinabi ko lang to. Baka lang kasi sakali, meron din namang parang magkaka-interest ba na why not try? Pero may sarili naman kayong paraan eh. Kanya-kanya naman tayo ng paraan sa pag-aaral, sa pagkakaintindi. So, nasa sa inyo na yan kung paano siya gagawa ng paraan. Basta sa akin lang, huwag kayong mahiyang magtanong. Kung mayroon kayong gustong itanong, kaya nga nandyan sila para turuan kayo. Yun. Sabihin na natin na yung itatanong nyo, hindi man siya araw-araw na ginagamit, asahan nyo pagdating dito, magagamit nyo yan. Yung tinatanong nyo, nandyan pa kayo. So, laging may notebook at saka pen kapag may tinatanong kayo, isulat nyo talaga. Kasi pagdating dito, lahat ng yan, magagamit nyo. Kasi yung pinaggagawa ko noon, pagdating dito, ayan, kulang pa nga yun eh. Pero syempre, hindi naman pagalingan, hindi naman paramihan, hindi naman patalinuhan. So, sa trabaho, matututo ka rin naman, dahan-dahan. Basta wag lang kayong mag-alala, wag nyo sabihin na mahirap ganito, ganyan. Kasi kung anong hirap ang dinaanan nyo ngayon, walang-wala yan sa hirap na dinaanan ko or namin noon. Pero, syempre, ganun lang talaga. Laban lang kami ng laban. Kinaya namin. So, nandito kami. At saka, magtatatlong taon na kami dito. Matatapos na pala guys yung kontrata namin at magre-renew kami ulit. So, ayan, pag-uusapan naman natin yan yung about sa renewing of contract sa next ko na video. So, mga maiiksi lang muna na video itong gagawin ko kasi sinasagot ko lang yung ibang tanong at saka mas maganda talaga na step by step ko siya nagawa ng video para at least kahit paano step by step nyo rin siyang mapa-follow or makakuha kayo ng idea about dito sa mga ganap namin na yung nandito na kami ngayon sa Finland. Kasi I'm sure naman yung mga sumusunod na papunta na dito is, yung kung dinadaanan namin is dadaanan nyo rin yun. So, yun. Yun lang muna sa ngayon. At saka,
sana nakapagbigay ako ng idea at saka tips doon sa nagtatanong yung example about sa discussion. So, nakadepende kasi yung discussions kung anong tanong ng teacher. Basta yun lang kung ano yung tinuro ko. Palawakin nyo lang yung usapan nyo. Kung about sa oras, pag-uusapan nyo lahat ng oras, kahit ano, itanong mo basta tungkol sa oras. About sa weather, kahit ano, kahit hindi pa tag-ulan ngayon, magsalita ka na kung ano-anong klaseng mga klase ng weather na naririnig mo, napapanood mo sa balita. So, it doesn't mean na magfo-focus lang kayo kung anong weather ngayon. So, yun lang din. Dyan lang din kayo laging hindi. Gumamit ka ng ibang lugar, panood mo sa TV, mga balita, para ma-explore mo yung usapan nyo. At saka ma-expand din yung kaalaman mo pagdating sa weather. At masanay ka rin na Ang importante lang naman dyan is yung nakakapag-discussions kayo. Kasi hindi naman lahat dyan nagtatapos. Marami pa kasi ibang discussion. So, pagkatapos nyo kasing pag-usapan yan, iba na naman. So, parang pagkatapos nito, after 1 month, for the next month naman, parang yung discussion nyo lately, makakalimutan mo na nga yun kasi nagpo-focus ka naman sa bago. Diba? Tama naman yun. So, hindi lahat maaalala mo, hindi lahat mamememorize mo. Okay, mag-alala. Kasi pagdating dito, magagamit niya lahat yung pinag-aralan nyo dyan. So, yun lang, dahan-dahan lang. At saka wag natin ipipressure yung sarili natin. Wag talaga natin pipilitin kung alam naman natin na kung saan tayo nahihirapan. Lang, chill lang talaga. As long as mag-aaral ka lang, as long as parang magbigay ka lang talaga ng oras. At saka kung gustong-gusto mo naman talaga ito na mapunta dito, pinangarap mo na mapunta dito. So, yun, gagawin lang natin kung ano yung nararapat na huwag naman natin sobrang puwersahin yung sarili natin na dumating tayo sa punto na sumuko ka na lang kasi sayang din naman yung oras na nilalaan mo dyan, sayang yung oras na in-spend mo dyan, nag-effort ka mag-aral, ganito, ganyan, magpuyat ka pa, ganyan nga, sulat-sulat, bili ka ng notebook, ng pen, tapos aayawan mo lang din. Pero, tulad ng sinabi ko, kayo po yung may alam sa sitwasyon nyo dyan. So, kayo lang po din yung pwedeng makapag-desisyon dyan. So, pero mas maganda talaga na lalabanan nyo yan kasi pasasaan din at mapunta kayo dito. So, yun. Marami pa ako guys. Marami pa akong gustong sabihin talaga. So, hayaan nyo kasi sisikapin ko na kahit maiiksi na video, may maisi-share ako sa inyo na mga na mga kaganapan dito na kasi para may magka-idea din kayo, hindi man ibig sabihin na pareho yung nagaganap sa amin dito. Kung kayo din yung darating, at least may idea din naman kayo. Kasi I'm sure naman din ako na meron din naman kayong mga tanong. Marami din naman kayong mga tanong na kahit na magkaiba tayo ng kumpanya, magkaiba tayo ng school na inaral, magkaiba tayo ng mga subjects. So at least lang ba, for information lang ba, na meron din kayong alam na ganyan, ganyan. So, parang maano mo lang ba na, okay, so hindi pala pareho lahat. So, hindi pareho lahat ang, sa trabaho lang siguro. Sa trabaho lang pareho. Pero, pagdating sa mga iba-ibang mga bagay, hindi ko masasabi na lahat pare-pareho. So, ayan, maraming salamat sa mga nanonood. At saka doon sa mga kaibigan pa na hindi gusto nyo lang naman i-share yung, kung may mga interesado din naman. So, paki-share naman din, paki-share ng video ko or pakisabi sa kanila na ganyan pag gusto nilang malaman o pag may gusto din silang itanong. Basta kaya ko lang talagang sagutin. Welcome kayo, free kayo nga mag-comments dyan sa comment section below. So, yan, God bless sa inyong lahat guys. At dito na lang muna ako kasi meron pa akong gagawin. At saka, next chikahan na naman tayo. Hayaan nyo, basta gagawa ako ng panibagong video na iba na naman yung topic ng chika natin. So, maraming salamat at mag-ingat po kayo palagi dyan. God bless po sa ating lahat.